October 2024, nang maglandfall ang bagyong Christine at Manalasa sa buong Calabarzon, maging ang Bicol Region at ang Kabisayaan ay naramdaman ito. Isa ang Bicol sa mga naapektuhan nito, lubog sa baha ang ibang bayan tulad na lang ng Legazpi, Albay, maging ang Naga City. At dito sa Calabarzon, isa ang bayan ng Talisay at Laurel dito sa Batangas sa mga naapektuhan ng landslide dahil sa bagyong Christine. Dahil siguro sa may mga kasamang puno yung baha, kaya siguro talagang hindi kinaya ng pundasyon ng tulay at nasira. Oh, sasakyan talagang inaanod pa, maraming bahayang nasira. Ayan mga parigoy, nandito na tayo sa baging ito ng Tagaytay. Itong kalsada na to ay ito yung Tagaytay Calamba Highway. Ito naman sa natin likod papuntang Calamba. Yan mga parigoy. Ayan. Dito tayo dadaan mga parigoy sa Tagaytay Talisay Road, o kilala din nila sa tawag na Sungay Road. Yung kanto na yan. Diyan tayo dadaan, kakaliwa tayo dyan. Ayan. Pupunta tayo ng Talisay Laurel sa Batangas. Ayan. Tara, let's go. Kakaliwa na tayo dito mga parigoy. Ayun. Tingnan natin mga parigoy kung ano na ang status ng Talisay, Batangas ngayon sa Laurel. Ayan. Nung kasagsagan ng bagyong Christine ay isa ang bayan ng Laurel sa matindi na tinamaan. Ang daming bahay na nawasak, ang daming mga establishmento ang nasira, nawasak, at marami ring mga pamilya ang namatayan dahil sa pagguho ng lupa nung kasagsagan ng bagyong Christine. Ayan. Kaya ngayon ay bibisitahin natin at kung ano na ang kalagayan ng Laurel ngayon dito sa Batangas. Grabe din ang kalsada dito mga pare, kaya ingat-ingat lang din tayo dito. Ligo-ligo talaga, napaka-delikado din, kaya kailangan talaga na check nyo yung preno nyo harap at likod bago kayo dumaan dito. Grabe, siko talaga. Sungay Road mga pare ko ay isa rin talaga sa mga pinakadelikadong kalsada dito sa Calabarzon sa Tagaytay City. Ayan. Makikita nyo yun, sobrang liko. Welcome Talisay, gateway to Taal Volcano. Ayan mga parigay. Dito talaga masasabi mong isa na rin ito sa pinakamagandang kalsada na madadaanan mo papuntang Laurel, Batangas, o kaya sa Santo Tomas. Spaltado na lahat ng madadaanan mo dito mga parigoy, diba? Doon mga parigoy sa nadaanan natin ay marami tayong nadaanan na mga natumbang poste at dahil sa pagguho ng lupa o landslide. Ayan. Yun, diba? Ganda Hindi talaga nakakasawa itong tingnan. Ganda tumumbay dito mga pare kayo. Diba? Mga pare kayo. Ang dami. May parang nila na talagang nalinis, natanggal lahat. Kaya isa rin to sa mga prone dito mga pare kayo na pinag-iingat yung mga motorista na dumadaan dito, lalo na pagka maulan. Kasi talagang gumuguho talaga ang mga kabundukan dito. Ayan. Yun, ito pa, gumuguho. Yun, dami mga gumuhong lupa dito.
Yun, dito pa. Oh. Yun, gumuho. Daming mga gumuhong bundok dito mga kaparigoy. Doon sa unang nadaanan talaga natin halos pati mga puste ay talagang dapa dahil sa pagguho ng lupa. Yan. Dito mga maliliit lang. Ang daming gumuhong lupa na nadaanan natin. Mula doon sa taas hanggang dito sa baba. Grabe. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Napakadaming gumuhong lupa. Yung iba ay talagang dadapaan pa yung poste ng Meralco. Yan dito, kakanan tayo mga parigay. Punta tayo ng Laurel. Ito ay papuntang Santo Tomas, Batangas. Yan, sa kaliwa natin. Wala dito naman ay magmumotor pa tayo ng mga 20 o 30 minutes bago natin marating yung Laurel, Batangas. Yan mga parigay, nadaanan natin yung St. Mary Mountain. Pasyalan din yung dito parigay sa Tagaytay. Pero tingin ko parang nagsara na sila. Puro gubat na yung daanan. Daan-daanan tayo mga parigay kasi maano yung kalsada. Mabuhangin. Tapos yung gulong kasi natin medyo kalbo pa. Nasa Barangay Balas na tayo mga parigay. Welcome Barangay Balas. Ayun mga parigay, nandito na tayo sa Barangay Linis, Talisay, Batangas. Grabe. Mabuhangin yung gilid ng kalsada. Tapos doon mga parigay sa taas ng bundok na yan, nakikita nyo o makikita sa camera natin, talagang may marka na pagguho ng lupa. Ayan. Grabe, dito siguro yung ano talaga, ayan, sa gilid natin mga parigay. Maraming mga lupa o putik na pinag-anuhan nila, pinagtanggalan. Ayan. Ang iba nakatambak pa. Yun, grabe pala talaga, dito talaga yung tinamaan. Ito yung kalsada papunta sa rotunda ng Tagaytay. Yun, ito yung mga parigay. Ito pala yung tinamaan talaga. Grabe. Ito na yung itsura ngayon. Kailan lang, nakarang buwan lang ibang iba yung itsura ng nadaanan natin. Dito talagang ang taas ng lupa. Ang daming nasirang talaga mga bahay. Diyos ko, grabe pala talaga ang inaabot ng Barangay Sampaloc to Alam ko, Barangay Sampaloc na to. Grabe doon. Kawawa mga tao dito. Kita nyo naman yan mga pare ko sa gilid ng kalsada. Talagang mabuhangin at may mga lupa pa. Grabe. Ito talaga ang tinamaan pala talaga dito ng landslide. Dala nung pagguho nung kabundukan mga parigoy, tapos siguro malakas ang tubig, baha, kaya doon sa kanila tinangay o inanod ng lupa. Grabe hanggang dito. Grabe, kawawa ng mga talagang tinamaan ng landslide na yun. Siguro talagang nung kinabukasan yung area na to dito, hindi madaanan kagad. Grabe mga pare ko, magpapasko pa naman, ganito ang nangyari sa kanila. Yun, grabe.
Siguro mga pare ko, sa camera talagang hindi nyo mapansin na talagang grabe yung nangyari, pero pag nandito kayo sa personal, maawa kayo sa mga residente dito, lalo na yung mga talagang walang wala. Sila talaga ang mas apektado. Yung mga namatayan, yan. Tapos hanggang dito pa din, oh. Hop, padulas. Grabe. Dati dito pag dumadaan tayo, napakaraming mga nagtitinda, vendor dyan sa gilid ng kalsada. Ngayon bibihira na. Oh, grabe pala talagang inaabot dito. Sa bawat madaanan natin na kalsada may mga nakatambak na lupa o putik. Grabe, oh. Ang laki, may kasama pang mga puno, oh. Grabe, lalaki pati ng mga puno. Oops. Gagi. Muntik na. Madulas na kasi talaga yung gulong ko mga pare ko, sa ulian saka sa unahan. Kasi manipis na talaga. Kailangan na talagang palitan. Wala pa tayong pamalit. Wala tayong budget. Pag nakaipon tayo mga pare ko, bili na tayo. Welcome to Laurel. Ayun. Dito mga pare ko, unti-unti nang inaayos yung gilid ng kalsada. May mga riprap na, oh. Barangay Birinaya na tayo mga pare ko. Ayan. Traffic, oh. Gawa nung lupa. Ito pa ata yung landslide mga pare ko. Magdadalawang linggo na, pero hanggang ngayon naglilinis pa rin sila sa mga kalsadahan dito sa Talisay, Batangas mga pare ko. Yan pa yung landslide nung kasagsagan ng bagyong Christine. Kaya medyo matraffic. Saan kaya ito? Tarik, ah. Napakahaba ng kalsada na puno ng lupa sa gilid ng kalsada. Ayan, magmistulang na to mga pare, daanan natin, disyerto, puro buhangin na yung at alikabok na yung nakakasalubong natin. May kuryente na kaya dito? May kuryente na. Yun mga pare guys, sa ngayon meron na din palang kuryente rito. Makikita pa rin natin dito na talagang yung lupa sa kalsada ay talagang nandyan pa. Grabe alikabok. Ayan, oh, ang kakapal pa. Kaya dubling ingat lang tayo dito mga pare ko, dahil napakadulas ng kalsada.
Grabe. Ayan, oh, pakadelikado niyan. Tulad sa atin na maano na yung gulong natin, manipis na. So dediretso tayo mga pare ko. Tingnan natin kung ano na ang status dito banda, kung makakapasok pa ba tayo sa Gonsilyo. Talagang grabe talaga siguro yung pagbaha dito ng lupa gawa ng landslide, kasi hanggang dito inaabot, hanggang doon maka ano ng kalsada. Bro, diretsuhin natin ito mga pare para makita natin dito kung ano yung meron dito sa kalsada nito. Tingnan mo naman ang itsura ng kalsada mga pare kayo. Talagang akala mo disyerto o lahar. Hindi mo na makita yung simento, kalsada. Hindi pa ganito yung itsura nung pumunta tayo dito. Yan, oh, grabe. Tingnan natin kung makakapasok tayo doon. Sabi kasi nila nasira daw talagang tulay dito. Ay, di na tayo makakapasok. Tuloy-tuloy pa rin yung gawa nila dito mga pare, yung clearing operation nila. Grabe talaga. Ay, ito talaga yung grabe pala na tinamaan. Hanggang doon, oh, wash out. Maraming na wash out dito ng mga kabahayan. Mga kabahayanan, oh. Grabe, wash out talaga, oh. Yung iba na tapos may kasama pang mga malalaking kahoy. Grabe. Grabe pala talagang inabot ng ano na to. Ayan, oh. Ayan mga pare ko, kung nakikita nyo hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung clearing operation nila dito sa bahaging ito ng Laurel, Batangas. Ayan. Ilang mga backhoe, ayan, bulldozer, ayan, dump truck ang nandito. Boss, makakadaan pa? Putulan tulay. Silipin lang natin mga pare ko yung tulay. Si putol daw talaga yung tulay eh. Alam ko cemetery yung gilid na yun eh. Boss, pwede pumasok dyan, boss? Pero hindi oh, putol ng tulay. Putol talaga yung tulay. Pero pwede makita. Pero may pwede. Sige po, thank you. Di talaga makadaan, boss? Putol daw ang tulay? Ay, ikot pa? Di ko alam daan doon. Doon sa may ano, simbahang bato? Hindi, Diyos tulay. Tapos buka ng tulay, kalma ka na. Sige po, thank you. Yan, silipin lang natin mga pare ko yung tulay dito. Dito kung mapapansin nyo, may nakatambak na lupa sa magkabilaang gilid ng kalsada. Ayan mga pare ko, wash out yung tulay dito sa Laurel, Batangas. Grabe oh. Ang lakas nga talaga siguro ng baha kasi grabe wash out oh. Dahil siguro sa may mga kasamang puno yung baha. Kaya siguro talagang hindi kinaya ng pundasyon ng tulay at nasira. Grabe oh. Hanggang doon mga pare kayo. Si kuya nagpapalipad ng drone no. Sayang hindi tayo na makapalipad ng drone. Grabe, kawawa naman mga. Ay
Ayan oh. Oh, sasakyan oh. Talagang inaanod pa. Maraming bahayang nasira. Grabe, wash out talagang parting ito ng Laurel oh. Yung gumawa doon ng tulay oh. Makikita nyo. Gumawa ng tulay para sa mga residente na tumatawid dito sa tulay. Grabe, matagal-tagal pa pala tong trabaho dito. Nakakapanlumo tong lugar na to. Na ano kasama nangyari. Lalo na sa mga nakatira dito, mga residente na talagang tinamaan ng pagguho ng mga bahay nila dahil sa baha. Ayan mga parigoy, makikita nyo rin dito sa kabilang tulay. Ayan, halos talaga dito wash out yung mga kabahayanan, tapos yung mga kahoy na nagkalat dito na inanod mula po dun sa taas ng mga kabundukan. May kasamang lupa at mga malalaking kahoy nung bumaha dito sa erang ito, kaya siguro talagang halos matabunan itong parting ito ng Laurel at yung tulay dahilan ng pagkasira. Alam ko dun sa kabila simenteryo na yun eh. Grabe nangyari dito. Talagang ang laki ng pinsala na inabot. Grabe. Grabe. So, tara na. Let's go na tayo mga parigoy. Ganito pala talaga ang nangyari dito sa parting ito ng Laurel. Ang daming mga heavy equipment dito mga parikoy. Tuloy-tuloy ang kanilang clearing operation. Hanggang dun sa kabila mayroon din. Tapos dito, napakadami din dito. Mga backhoe, bulldozer, mga dump truck. Mga dump truck yung naghahakot ng mga lupa. Grabe, kawawa talaga. Tara, uwi na tayo mga parikoy. Oh, yung Rusi oh. Talagang sira din yung ano. Kita nyo na yung mga kahoy na yan oh. Ang lalaki. Talagang ano yung magkasama pa yung ugat-ugat oh. Yung mga puno dito na anod sa parikoy, may mga kasama pang mga ugat-ugat. Kahit talagang napakadami ng kahoy. Talagang ipagdasal na lang natin talaga ang bayan ng Laurel. Pero naniniwala naman ako na makakabangon pa sila. Grabe yung talagang pinsala dito. Ang daming nawasak na mga bahay, mga nasirang mga establishmento, mga negosyo na nawasak dahil sa landslide nung kasagsagan ng bagyong Christine. At yung mga tao pang namatay, na-trap nung pagkaroon ng landslide at natabunan sila sa kanilang bahay. Base dun sa napanood ko din sa YouTube mga parikoy, ay umabot sa 19 katao ang mga namatay. Hindi ko lang alam kung yun ay nadagdagan pa ng bilang.
Biyan na tayo. Grabe. Parang naging disyerto tong parting ito ng Laurel. Talagang grabe talaga ang inabot. Grabe. Palunos-lunos ang sinapit naman dito. Maawa sa mga tao. Grabe talaga.